Pagawaan umano ng mga iligal na paputok sinalakay sa Santa Maria, Bulacan. Mga biktima ng paputok at ligaw na bala patuloy na dumarami. Ang latest sa ilang pampublikong ospital sa Metro Manila, sisilipin live. Mauuwi ng probinsya para sa pagsalubong sa bagong taon, dagsana sa mga bus terminal. LRT1, LRT2 at MRT magbibigay ng libreng sakay ngayong araw. At Lady Gaga magpo-perform sa New Year's Eve show sa Japan. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang pagkamatay ng aktor na si Tyrone Perez. Natagpo ang patay si Tyrone sa loob ng kanyang sasakyan sa Valenzuela City. Narito ang report ni JP Soriano. Pasado alas 7 kagabi, nang matagpuan ang isang Toyota Altis sa isang bahagi ng Lamesa Service Road, Barangay Ugong, Valenzuela City. Ayon sa Valenzuela Police, natagpuan dito ang wala ng buhay na katawan ng aktor na si Tyrone Perez. Sabi ng pulisya, may tama ng bala sa ulo si Tyrone na natagpuan sa kanang bahagi ng passenger seat sa likod ng kanyang sasakyan. Malapit sa kanya, nakita rin daw ang isang kalibre 22 na baril at basyo ng bala sa gilid ng kotse. Wala naman daw nakitang kasama ang aktor. Nag-iisa lang po siya dyan sa kotse. Nakahilig siya ron sa likod ng sasakyan, sa right side. Nakahiga yung ulo niya sa bandang itong kanang pintuan. Merong nakita yung SOCO team natin na parang may gunshot wound sa right temple. Nagbabanggit po ng suicide. Is that one angle na tinitingnan niyo rin po? Definitely titingnan namin yan. Pero sa pahayag sa mga polis ng isang nagpakilalang kaibigan ni Tyrone na si Alvin Salazar, kung saan nakatira ngayon ang aktor, nabanggit daw ng asawa ni Tyrone sa asawa ni Alvin na sinabi raw ni Tyrone na magpapakamatay daw siya. Nag-usap sila ng asawa niya, ng misis ko sa kayong asawa niya. Ngayon sabi niya, parang nga raw mayroong gusto nang mag-suicide. Nakita pa kayo sa kanya na meron siyang indication na gusto niya mag-suicide? Wala naman, kasi nakangiti lagi yan eh. Tapos pero meron ding mga siguro nakailang nung makalawa, sabi niya lang, ano kaya gagawin ko? Parang pagwala niya asawa niya. Wala naman daw silang napansing kakaiba kay Tyrone nitong mga nakaraang araw. Tahimik, palangiti at mabait daw ang aktor na unang nakilala sa reality artist sa search ng GMA na Starstruck. Wala raw silang alam na kaaway o ibang problema ang aktor. Ayon kay Salazar, umaga ng Huwebes na magpaalam daw si Perez sa kanya na susunduin ang asawa. Pero nang hindi na raw nila makontak ang cellphone ng aktor, tinawagan daw nila ang asawa ng aktor at sinabi raw kay Salazar na nasa Baguio siya at hindi sila nakita ni Perez. Alas 12 ng tanghali, nakita raw ng isang saksi sa lugar kung saan nakita ang sasakyan ni Perez na huminto ang sasakyan niya. Hanggang sa makumpirma na nga ang malagim na sinapit ng batang aktor, Huwebes ng gabi. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga pulis ang naturang insidente. Nagpatid na ng pakikiramay sa pamilya ni Tyrone ng Star Magic, ang talent management ng aktor. Ipinagdarasal din daw nila ang kaluluwa ng aktor. Para sa unang balita, JP Soriano, reporting. Kwento naman ang misis ni Tyrone na si Liv, nagkausap pa raw sila ng aktor bago siya pumanaw. Itinanggi ni Liv na may problema sila mag-asawa. Mula sa Quezon City, may live report si Dante Perello. Dante. Yes, Ivan, anumang oras nga mula ngayon ay inaasahan na ilalabas na mula rito sa Archangel Funeral Home sa Laloma, Quezon City ang mga labi ng aktor na si Tyrone Perez. Ivan, sa Loyola Memorial Park sa Sucat, Parañaque, idediretso si Perez para doon iburol hanggang January 1. Ayon na rin ito sa kagustuhan ng kanyang may bahay na si Liv. Ito'y para masilayan naman daw siya ng kanyang mga kaibigan at taga-suporta bago dalhin pa uwi sa kanyang hometown sa Concepcion, Tarlac sa January 2 ng madaling araw. Pasado alas 8 kagabi nang matagpo ang nakasandalang bangkay ni Perez sa backseat ng itim na Toyota Altis na may plakang ZSP875 sa bahagi yan, Ivan, ng Lamesa Service Road, Barangay Ugong, Valenzuela City. Nakabukas raw ang makina at aircon ng kotse, Ivan. Nakalak rin lahat ng pinto kaya binasag ang bintana para mailabas ng kotse si Perez na pinaniniwala ang ilang oras ng patay dahil matigas na ang katawan nito.
May tama ito ng bala ng baril sa kanang sentido. Natagpuan rin sa loob ng kotse ang 22 caliber na baril at basyo na isinailalim na ngayon sa ballistic examination. Isa sa ilalim rin, Ivan, sa digital forensic ang cellphone ni Perez na ginamit umano niyang pantawag sa kaibigan at asawa bago ang insidente. Ayon naman sa isang saksi, bandang alas 8 ng umaga nang makita niyang pumarada ang sinasakyan ni Perez. Kwento naman ng kaibigan ni Perez na si Alvin at Priscilla Salazar, nagpaalam sa kanila ang kaibigan na susunduin sa Balintawak ang asawa na galing Baguio. Isang buwan na umano na may problema si Tyrone at misis nitong si Liv, kaya umalis ito ng bahay nila sa Las Piñas at nakitira sa kanila. Itinanggi naman iba ng may bahay ni Tyrone na si Liv na may problema silang mag-asawa. Di rin siya nagkomento tungkol sa di raw nila pagkakaunawaan dahil sa pera at pagkawala ng kotse niya na ipinost pa niya sa Twitter. Pero inamin niya na may mabigat raw na problemang dinadala ngayon si Tyrone na nagsimula huling linggo ng Nobyembre. Bago ang mismong pamamaril, nagkausap pa raw silang mag-asawa. Sabi niya na hindi niya na kaya. Yun, and gagawin niya na. Kala ko, yung last text niya, sabi niya hindi na ako aabot. Parang nahulog na phone, narinig ko lang siya, parang nag-struggle siya, huminga siya. Nahulog na yung phone, hello ako ng hello, wala na. Ayoko munang specify, pero he's going through something right now. Sabi niya po sa akin, okay na po siya. Wala po kami problema sa pamilya po. Yun nga po, hindi ko alam eh. Hindi ko po expect na gagawin niya po yan. Ito ba siya? Patawag po kami kanina sa kanya, wala na po siya sagot-sagot. Balak po namin siya puntahan dito ngayon. Kaso po hindi namin makontak. Hindi namin po alam kung saan namin pupunta. Samantala, Ivan, bukod doon sa posibilidad na suicide, ang motibo nga ng pagkamatay nitong si Tyrone ay hindi pa rin inaalis ng Valenzuela City Police yung anggulo naman ng robbery at saka yung isa pa yung foul play. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Dante Perello. Ikinalungkot ng ilang celebrities ang pagpanaw ng aktor at Starstruck One Avenger na si Tyrone Perez. Sa social networking site na Twitter, ipinaabot ng ilang artista tulad ni Angel Locsin at Eram Madrigal ang kanilang pagkikiramay sa pamilya ng aktor. Lubos din na ikinalungkot ng mga kabatch ni Tyrone sa Starstruck ang kanyang pagkamatay. Magkakaroon pa dapat sila ng reunion at kabilang po sa mga kabatch ni Tyrone sa Starstruck sina Mark Heras, Nadine Samonte, Sheena Halili, Jeneline Mercado, Rainier Castillo at Katrina Halili. Nagpapasalamat naman ang fans ni Tyrone na nakilala nila ang aktor. Dalawang araw bago magbagong taon, may ilan ng mamimili na kahit po madaling araw, namimili na ng mga paputok sa kilalang bentahan ng firecrackers dyan sa Bocaue, Bulacan. May live report si Susan Enriquez. Susan? Yes, Ivan. At kahit nga hindi pa sumisikat ang araw, yung mga kababayan natin ay maaga nagpupuntahan dito sa Bocaue, Bulacan para bumili ng gagamitin nilang mga paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Ito ay sa kabila pa rin ng patuloy na panawagan na wag nang gumamit ng mga paputok kapag sinasalubong ang bagong taon para makaiwas sa disgrasya. At dahil nga marami tayong mga kababayan na hindi pa rin naman mapigilan dahil may nabibili naman silang mga paputok, ay pinag-iibayon na lamang ng mga otoridad ang kanilang pagbabantay. Gaya na lamang po ngayong umaga na kung saan ay nag-ikot na kaagad ang mga tauhan nitong Bureau of Fire Protection dito po sa Bocaue, Bulacan para matiyak na nagko-comply itong mga tindahan ng paputok doon sa mga safety standards. Kabila nga po dyan yung pagkakaroon nila ng mga fire extinguisher, yung mga dapat mayroong drum ng tubig, may mga buhangin, pati na yung pagkaka-display at yung proper ventilation. At syempre yung pinagbabawal po, bawal ang testing dito sa area na ito kung saan may mga tindahan po ng paputok at itong lugar na ito ay ang tinatawag pong no smoking zone. Kahit po yung mga naninigarilyo ay ipinagbabawal at kung kayo mahuhuli, meron pong community service, may penalty doon sa mga mahuhuli po na lalabag doon sa tinatawag na no smoking zone na